Tangkada po kanina umaga ang sorpresang anti-colorum drive na pinagsanib na puwersa ng Metro Manila Development Authority at Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa EDSA Balintawak. 20 bus at 7 iba pang sasakyan ang agad na sampulan sa operasyon. Mula sa Pasig City, may ulat on the spot. Steve? Pia, dito tayo ngayon sa impounding area ng MMDA sa Pasig City at nako, dito nga dinadala Pia yung karamihan sa mga bus na nahuli kanina doon sa intensified campaign ng MMDA at ng LTFRB sa mga colorum na mga sasakyan. Alam mo Pia, 250,000 vehicles lamang yung capacity ng impounding area na ito, pero ngayon halos kanina meron na tayo nakita doon sa labas sa mismong kalsada na nilagyan ng mga pinaradahan na ng mga bus dahil sa dami nga ng mga nahuli. Mula alas 5 ng madaling araw kanina hanggang alas 8:30 19 na provincial buses, isang city bus, 4 na taxi at 3 AUVs yung nahuli ng mga otoridad sa bahagi ng Balintawak. Ito mga colorum na PUV umano Pia, yung isa sa mga dahilan ng matinding trapiko sa EDSA ayon sa MMDA at LTFRB. Kaya naman sa kanilang Oplan Gulayat na joint campaign ng dalawang ahensya, isa-isang ininspeksyon ng mga otoridad yung mga pampasaherong sasakyan para malaman kung colorum ang mga ito o hindi. Tinitingnan nila sa mga dalang dokumento ng mga bus kung hanggang saan lamang dapat bumabiyahe ang mga ito. Chine-check din ng LTFRB sa kanilang database kung rehistrado ang mga plaka ng PUV. Yung mga pasahero naman ng mga nahuhuling bus at taxi inililipat sa bus ng MMDA at inihahatid sa Cubao upang doon makasakay muli. Narito yung magkasunod na pahayag ni Attorney Francis Tolentino ng MMDA at ni Attorney Winston Hines, ang chairperson ng LTFRB. Sira na yung mga balancer. Kung nabawasan na natin yung bus, mababawasan na rin yun, di ba? Mababawasan na rin yun. Paano po yung pagpapaliter? Ito, tutulong kami maghahatid kami sa ibang pasahero. Para po yung mga nakabala po. Dapat po ay tanungin din nila, mapagmatsyag sila at tanungin nila sa mga istasyon o sa mga drivers o konduktor kung talagang sila ay otorisado na pumasok ng Metro Manila. Alam mo Pia, 6,000 pesos yung multa para dun sa mga mahuling lalabag dun sa colorum. May kasama pang suspension niya na 3 buwan para sa first at second offense. Pero kung third offense na, ay total cancellation na talaga ng franchise yung ipapato dun sa mga mahuhuling lalabag. Eto, magtanong tayo Pia, ito yung ilan sa mga nahuli ng mga bus driver at yung bus na nahuli at dinala dito sa impounding area. Sir, magandang hapon sa Balitang Hali po. Paano ho ba yung naging problema natin kanina? Nakabiyahe tayo ng colorum? Pag ganun ho ba yung violation? Hindi naman po kami colorum, sir. Ano po yung naging violation natin? Nagkaroon lang po ng hindi po namin nadala yung improvised split po. Yun po ang naging violation. Pero malinis naman po yung linya. So, ibig sabihin tama ho yung ruta na binyahe? Tama po, sir, dahil bumiyahe kami sa tamang ruta lang. Hindi na kami pinapapayagan ng kumpanya namin na mabiyahe sa iba pagka kung saan yung linya namin, yun po ang pinabibiyahe sa amin. Just the same, sir, pero paano yun? Yung improvised plate, ba't nagkaroon tayo ng problema doon? Ayun na, hindi na mahirap ko ipaliwanag, sir, dahil sa opisina na po nakakaalam dun. Pero bago ho kayo bumiyahe kanina, batid nyo ho na wala ho kayong permit para doon sa improvised plate na inyong ginamit? Hindi ko sir, dahil nung kinuha namin to, nandyan yung mga papilis. Nalaman lang namin na hindi naka-attach yung improvised plate nung ipakita ko yung dahil hindi pala nakalagay. Yung mga ibang driver, yung regular driver nito kasi nakakabakasyon sir Hindi namin alam kung nadala niya o Okay. Sige, maraming salamat po. Ito, may isang tauhan ng MMDA dito, Pia. Tanongin lang natin. Sir, kanina marami ho ba talaga yung paano nyo nalalaman ba na ito'y colorum? Pag tiningnan nyo yung bus na bumabiyahe o talagang isa-isa nyo pinapara para malaman yung colorum? Actually, isa-isa sila pinara kanina ng LTFRB. Ngayon yung LTFRB may dala silang laptop tapos kinukuha yung mga plaka. Ngayon pag inano yung plaka nila at wala doon sa ibig sabihin nun, yung iba colorum, yung iba out of line. Yung iba naman, yung kagaya nito kaso nito, yung sa plaka niya, improvise, yun lang naman ang pinakaano niya. Pero kaya niya nang gawa ng paraan yan. Pero yung pagkaganon, pag sinipat mo, halimbawa ikaw ay enforcer sa kalsada, hindi mo talaga masabi kung colorum yung bus na bumabiyahe? Hindi mo masasabi yan na kung colorum yung sasakyan, depende lang sa mga simpleng violation. Halimbawa, yellow lane, tapos napunta siya sa green lane o kaya umilalim siya, syempre paparahin mo siya, bibigyan mo ng violation. Ngayon, pag hingin mo ng papeles siya, pag doon, puro, halimbawa,
ang biyahe niya to, an example natin, Cubao to, anong biyahe mo? Natividad. Tapos iba pala yung ruta niya, ibig sabihin out of line siya. Sige, maraming salamat. Alam mo, Pia, ganun talaga. Wala nga malinaw na datos ang LTFRB at MMDA, no? Kung gaano ba karami yung colorum buses o yung mga vehicles na bumabiyahe. Pero ang sinasabi nila, of the total number of buses na bumabiyahe sa EDSA, mga nasa 10 to 15% daw yung colorum. Kaya nga, pinaikting nila yung kampanya para kahit papano maibsan naman daw yung mabigat na daloy ng trapiko na binubuno ng mga motorista araw-araw. Yan muna ang pinakasaryong balita mula pa rin dito sa Pasig City. Balik sa'yo, Pia. Steve, linawin ko lang yung kaso ng bus driver na nakausap mo, no, dahil hindi daw niya dala yung kanyang improvised plate. Hindi nito ibig sabihin na isa siyang colorum bus pero may violation pa rin. So ibig sabihin suspendido pa rin ang biyahe ng kanyang bus. Tama ba, Steve? Tama ka dyan, Pia. Kasi nga, yung pagka-i-improvise ng plate, ay dapat meron kang kaukulang permit na makukuha niyan. Kasi hindi ka basta-basta dapat gagamit o magkakabit na lamang ng plaka sa iyong sasakyan. Ngayon, kinakailangan para maging legal at otorisado yung pagbiyahe, meron kang kaukulang permit para dyan, Pia. Pero kanina, Steve, yung nabanggit natin na 20 colorum buses at 7 iba pang sasakyan na nahuli. Yung mga yon talagang colorum na walang permit o walang prangkisa mula sa LTFRB. Tama ka dyan, Pia. Yan yung datos na ibinigay sa atin ng MMDA. Kasi nga, yung karamihan sa kanila, Pia, ang nangyayari, kumbaga, yung iba na wala talagang prangkisa, yung nagkakambal plaka, yung dinodoble nila, yung plaka mula sa ibang sasakyan, dinodoble at yun ang kanilang ginagamit. Kaya nga sila nababansag ang colorum. Tapos yung iba naman, Pia, yung mga out of line talaga. Halimbawa, may biyahe sila na mula Santa Cruz hanggang Manila, ang babiyahihin niya mula probinsya, halimbawa, Bulacan, dediretso siya ng Cubao. So, malinaw na out of line yung kanilang bus. Yun yung mga karaniwang na-encounter kanina sa operasyon ng MMDA, Pia. At Steve, itong kinatatayuan mo, yung impounding area, mukhang medyo puno na siya sa ngayon. No? Lahat ba yan ngayong araw lang nahuli? O kumbaga naipon na lang sa mga nakarang araw? At kung sakaling may mga mahuli pa, may mapaglalagyan pa ba sila? Alam mo, Pia, itong impounding area na ito, kasi kadalasan lahat ng mga sasakyan na na-impound dito dinadala Pero ito, medyo nalipasan na rin ng panahon yung iba. Meron nga dito mga sasakyan, mga colorum din, mga taxi, mga jeep. Ito matagal na rin nahuli. Yung iba hindi na tinutubos dahil medyo may kamahalan nga rin yung multa. At yung iba naman, ito, tulad nito, bago to yung mga bus na pinagdadala. Tapos meron din sa labas ng gate na ito, meron pang mga bus, na mga, silipin natin dito sa labas ng gate nila, Pia, medyo marami to yung mga nakapila ngayon dito sa gilid ng kalsada kasi wala na rin mapaglagyan ng MMDA. Initially, ang plano nila ay ilagay ito doon, yung mga bus na nakapila doon. Medyo naalis na yung iba kasi nilipat doon sa isang impounding area ng MMDA para doon sa mga natotoo lang sana pero yun ay ginamit na. Ang plano nga ng MMDA ay ilagay yung mahuhuli na mga colorum buses doon sa Tagaytay, doon muna raw iparada hanggat hindi pa natutubos, Pia. So abot hanggang labas. Magkano ba ulit, Steve, ang pagtubos ng isang colorum na sasakyan? Pia, merong suspension for the first and second offense, tatlong buwan na suspension at meron kang 6,000 pesos na kinakailangan bayaran. Liban pa yan, Pia, dun sa babayaran mo kasi habang nakasuspendido yung iyong sasakyan sa loob ng impounding area, ay nagmumulta yan kada araw, yung parang parking fee na tinatawag dahil nga suspended. So yun yung kinakailangan bayaran ng mga mahuhuli na colorum, Pia, or yung mai-impound na mga sasakyan. At doon na lumalaki yung kailangan bayaran. Ako, Steve, maraming salamat sa iyo. Si Steve Dailisa, Nagulat Live mula sa Pasig.